Amerika, malapelikulang naging eksena ng sumabog ang isang kotse sa kalagitnaan ng isang drag race o karera. Kaaarangkada pa lang ng kotse nang bigla itong sumabog at tuluyang nagliyab. Natanggal pa ang ilang bahagi nito. Ilang saglit pa, himalang lumabas ang driver mula sa nagliyab na sasakyan. Hindi man lang siya nagalusan. Hindi niya ininda ang aksidente at tila dismayado pang hindi niya natapos ang karera. At sa bansang Brazil naman, may kotseng sumalpok sa ikalawang palapag ng isang bahay. Ay talaga naman daw lumipad ang kotse na yan sa ibabaw ng isang sapa pagkatapos ay bumangga sa pader ng bahay. Sa lakas ng pagtama, lumusot at naipit ang harapang gulong sa pader kaya lumambitin ang kotse. Ayun, maswerte namang walang nasaktan sa mga nakatira doon. Ligtas din ang driver pero patong-patong ang kasong sasampa laban sa kanya. Wala kasi siyang lisensya at mabilis pa siyang magpatakbo ng sasakyan. Hindi makikisabay sa pagtataas ng matrikula ang iba pang private school sa Metro Manila para hindi raw maglipatan ang kanilang mga estudyante at bilang konsiderasyon na rin daw sa mga magulang. Nakatutok si Cara David. Sa labas ng Kolehiyo del Buen Consejo sa Pasig City, nakapaskil ang pangakong walang tuition hike sa kanilang eskwelahan. Paraan raw nila ito para manghikayat ng enrollees at para di rin lumipat sa iba ang kanilang mga estudyante. Many private schools were increasing their tuition fee. So that's why this time we said we will not increase our tuition. Para? So that our students will not leave us. 19 to 21,000 pesos ang matrikula sa eskwelahan. Di man sila nagtaas ng tuition, tinaasan na lang nila ng bahagya ang miscellaneous fees. Pero abot kaya pa rin daw ang kanilang matrikula kumpara sa ibang private schools. Kamakailan inanunsyo ng Department of Education na 128 private schools sa Metro Manila ang nakatakdang magtaas ng tuition sa pasukan. Paglilinaw ng DepEd, 5 to 10% lang naman daw ang dagdag sa matrikula at mapupunta naman daw sa sweldo ng mga guro ang 70% ng tuition increase. Pero ang ilang private schools tulad ng Diliman Preparatory School sa Quezon City, mas piniling huwag itaas ang matrikula bilang konsiderasyon sa mga magulang. Middle at upper middle class ang sineserbisyohan ng eskwelahang ito. 60 to 80,000 pesos ang tuition, bahagyang mababa raw kaysa sa exclusive schools. Pero kaya naman daw makipagsabayan sa malalaking eskwelahan ang kanilang facilities. Kung itataas pa raw nila ang kanilang matrikula, baka raw wala nang mapuntahan ang mga estudyante na nasa middle class bracket. Pag nagtaas kami ng tuition fee, merong certain segment na mawawala. Pero yung total income or total revenue, mas tataas, di ba? So kung tutuusin, lalaki lang yung kita namin eh. Pero hindi naman yun ang hinahabol namin as an institution. That very strong middle class, upper middle class, lower middle class, middle class, para meron silang mapuntahan. Pakiusap lang nila sa pagpili ng eskwelahan, huwag lang daw presyo ang pagbasihan, kundi kalidad ng pagtuturo. Dahil hindi dapat binabarat ang kinabukasan ng anak. Hindi naman ito parang divisoria eh, no? Parang namimili tayo ng t-shirt. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Bumisita si Pangulong Nonoy Aquino sa tanggapan ni Vice Presidente Jojo Marbinay sa Coconut Palace. Sa gitna yan ng sinasabi ng ilan na parang pumoporma na raw si Binay para sa susunod na eleksyong pangpanguluan. Nilibot ng dalawa ang ilang sulok ng Coconut Palace na ngayon lang daw napasok ng Presidente. Nagpulong din sila pero agad nilinaw na Malacanang. Walang tinalakay ang issue o usaping politikal sa pagbisita na yan ni Presidente Aquino. So it was really more a social call rather than anything else. Wala naman po silang pinag-usapan na issue habang nandun si Pangulong Aquino sa Coconut Palace. Pinaghahanap ngayon ng isang gwardiya ng simbahan sa Santa Ana sa Maynila na suspect sa pagpatay sa driver ng Kura Paroko doon kaninang umaga. Naganap ang pamamaril sa loob mismo ng compound ng simbahan. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Makaraang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril sa kalagitnaan ng alas 7 hanggang alas 8 misa kaninang umaga. Tumambad ang dugo ang katawan ng biktima sa loob ng compound ng Sagrada Familia Parish
malapit sa entrada ng simbahan sa Santa Ana, Maynila. Binawian ang buhay sa ospital ang biktimang si Wilfredo Servando, higit 10 taon ng driver bodyguard ng kura parokong si Monsignor Roberto Espinilla. Natumba po siya dyan, naghingi po siya ng atensyon sa misa. Pero hindi naman, natapatingin lang po kami kasi nung misang yun. Pero nga alam namin, wala kami narinig na pang. Kasi nagbimisa po, nangingay din po ng truck ng basura. Ang suspect, gwardiya ng simbahan na kinilalang si Dante Castelio ng Impress Guard Services. Mabilis na tumakas si Castelio, bitbit ang 38 caliber service firearm at kanyang mga ID. Pare, wala pa siya, 9 days pa lang siya, pare. April 10 lang siya nag-duty, oh. Sa verification ng MPD Homicide Division, kaka-assign pa lamang ni Castelio sa parokya. May alitan na yata yung dalawa. Ayon sa mga kasamang gwardiya ng suspect, nagkaroon ng alitan ng biktima at suspect dahil sa sinasabing hindi pagsunod ng gwardiya sa mga utos ni Servando noon pa man. Labas ko dito, nagtatalo yung dalawa na parang magsusuntukan na. Tapos nilabot ang baril ng umuto. Paano kung lapit nila yung pinaril? Halos ganyan lang. Ganyan. Tinutok na ganyan sa katawan. Hawak yung kamay. Malayo pa ako. Matakbo nga ako. Tumutok. Ibig sabihin magkaharap sila. Sabi niya, may tama ako, may tama ko yata. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Sagrada Familia Parish. Ang MPD makikipag-coordinate na rin sa Impress Guard Services para matukoy ang lokasyon ng suspect. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Abangan! Mga batang, ay naku, todo kamot sila, napakakating ulo. Sama-samang nagpatanggal ng kuto. Naku, sinirito. Batang may cerebral palsy. Nangangailangan ng tulong para sa kanyang therapy. At mga katakam-takam na pagkain, gaya ng katutubong tinapay at naglalakiang seafood. Patok pang summer food trip sa Shaton sa Negros Oriental. Ano yung pusit? Wow! Siniguela. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras.